Hello everyone. Though I'm kind of ashamed to do this kind of videos, but I still would. So a lot of things happened today, and to be honest, tinatamad akong sabihin lahat ng yon. But I will summarize it. So basically, right now at this moment, I'm taking a break because hinihingal na ako. Kanina pa ako nag-study ng philosophy. And yes, girl, hindi ito yung first subject namin sa exam. Pero, for some reason, nakafocus ako dito sa subject na to because I like it and I really wanna pass this. For some reason, napaka-passionate ko sa subject na to. Well, dahil, why not? So, ayun, kanina, bago ako mag-review is, nag-notes muna ako kasi may lesson akong di pa natapos. And to be honest, hindi pa completely tapos to. Meron pa pero I think may time pa naman bukas pero kinakabahan pa rin ako. I feel kinda pressured right now, which is, to be honest, I don't feel bad kasi if I really feel bad about being pressured, I would be crying na talaga, like totally right now. Pero I'm starting to, appreciate the feeling of being pressured, especially academically, because, girl, hindi naman ito yung first time na na-pressure ako sa ACADS. So, may mga mas malala pang nangyari before. And to think about it right now, like, what do you mean tapos na yun? Like, at the very moment nung nandun pa ako sa present na yon, during that day, is super pressured ako. I don't even know what to do, but ngayon tapos na, like, hindi na siya part ng problema ko. So, whenever I think of that way, napapaisip rin ako ngayon, like, at the very present moment, di mo alam yung gagawin mo, you're confused, but you'll eventually figure things out eventually. So, I would love to appreciate being pressured more. Katulad ng nabasa kong article dun sa Medium about being pressured. Like, for some reason, sa dami kong nabasa noon, kasi nung bakasyon, ayun yung ginagawa kong medyo libangan pag wala talaga magawa. Like, nagbabasa ako ng mga article or journals doon. Pero ito talaga specifically natatandaan ko pa rin. Like, like, the appreciation of being pressured. Kasi, like, you're pressured but like in a good way. Kasi the more you pressure yourself, the more you are motivated. You are passionate about something. Which is true naman. Dahil hindi naman ako hantong sa pinipressure ko yung sarili ko. Because this is for the sake of my well-being rin. Like, sasabihin ng iba, like, grade lang naman yan, blah, blah, blah. No. My grades matter to me. Like, totally for myself. Like, to be completely honest and unfiltered. Yes, my grades do matter. Like, maririnig mo akong mag-complain, makikita mo akong magkakarambat, at the end of the day, it really matters to me. Like, it's part of my life now, and it's a privilege kasi, like, not to completely compare myself with the situation of others. I really value my grades a lot because laging nakatatak talaga sa isip ko yung gusto kong future for myself. Like, kanina nag-grocery kami, medyo naanoy ako sa thought ng naririnig ko na, ang expensive nito, blah, blah, blah. Like, gusto ko na lang bumili ng bagay na without looking sa price tags nila, Pero when I think about it, if I actually do my best, that will eventually happen in the future. Like, sa groceries, kasi kaugalian namin ni mama pag nag-grocery kami is because we always choose the cheapest ones, but not because they are cheap, they are, very different from the expensive ones. Kasi sometimes yung mga cheap pa rin is so much better than expensive ones. So, the thought of it makes me kinda annoyed sometimes. So, when I think about it, like, bigla akong napapaisip ng mga moments na, alam ko one day, mabibili ko rin yan. One day, mabibili ko rin yan without thinking na, hala, should I buy this? Like, may better options naman. Like, talagang, if gusto ko isang bagay, kahit na gaano pa yung kalaki yung presyo na mabibili ko niyan para sa sarili ko, lalo akong na-motivate.
doon sa ganong thought. So, I really love it. And, of course, the more I reflect about it, talagang kailangan ko to seryosohin kasi first exam namin. Well, to be honest with you, kung hindi nangyari yung immersion, of course, I'd be so much more prepared. That's true. Pero, it already happened eh. Like, we don't wanna reflect on the past too much. So, what I can do now is do my best. So, bala kong itaya yung mag-pull ng all-nighter. Like, in a good way. Like, for this talaga. Kasi, hindi ako exactly confident na makakaya kong i-review everything all at once tomorrow. Like, especially, di ba, pagising ko, mga ilang oras na lang din, tapos kailangan ko nang mag-ready para pumunta sa school, para sa exam. So, I'm not really confident na kakayanin ko yun. Kasi may limitations din yung utak ko. So, ngayon, instead of doom scrolling, at least, may mga matatandaan pa rin ako. Pero, medyo kinakabahan pa rin ako sa isang specific na subject na to na ang daming lesson. Tapos, feel ko hindi ko siya magagawa. Like, I can't be really confident. I can't even mag-gaslight myself na basic lang yan, bukas pagsisiyang blah blah blah. Pero I mean, at some point, sana ganun nga, maging easy nga, kasi like, wala talaga akong as in, like, prioritize ko muna gawin yung notes doon sa subject na yun. Pero wala pa akong nare-review kahit isa. Kaya I'm not completely confident about it. Pero kaya yan. Like, the future can worry for itself. You know, we'll eventually figure things out mamaya. Like, kaya ko to. And ayun, medyo nakaka-drain. Pero, again, I love being pressured. And, bago ko makalimutan. So, today is another cheat day. Yes, like, wala nang joke and such. Today, I eat a lot. Kasi, kahapon, sabi ko sa sarili ko, like, naggagawa na ako ng mga speech ko. Kasi, syempre, pag tuwing gabi, ang taas ng pride ko na, hala bukas, starting tomorrow, time to shine na talaga. Katulad ng naisip ko ngayon, kasi this time talagang motivated ako na maging matino bukas kasi napasobra talaga ako sa lahat ngayon, as in, I can't even be proud of it. Kaya happy rin ako kasi ngayon nga, diba, nagre-review ako, nakakapag-walking rin ako, like, umiikot ako ng pabilog, which is nakaka-help din sa step intake ko, diba, at least. Pero, ayun. Kanina kasi, I'm not blaming anyone again. It's myself. At the end of the day, I'm all conscious about what I'm doing. So, kanina, pagkagising ko, syempre, motivated ako. Happy pa rin naman ako kasi nagawa ko yung mga part na sabi ko kahapon is gagawin ko. Na-accomplish ko pa rin man, like, yung paglaba, yung breakfast, yung blah blah. Pagkagising ko, ayun, nag-laundry kagad ako, tapos nag-isa ko ng mukha. Happy ako kasi super slay ng mukha ko. Tapos, ayun. Tapos, kumain ako ng breakfast. Per breakfast, medyo na utal na ako for some reason. Kasi, pansit yon. Speaking of pansit. Tapos, ayun. Siyempre, happy pa rin naman ako at the same time. Kasi, first meal lang naman yun. Like, I can't be that maarte, diba? Tapos, maya-maya, gumawa si mama biglaan ng avocado na juice. So, ewan ko po, for some reason, dahil nadismaya ako, nagtuloy-tuloy na siya, te. Diba, ininom ko yung avocado na may juice, ay na may milk and such. Like, wala na akong pake, ano mang nilagay ni mama dyan, kasi nainis ako eh. Like, tinatanong ko siya kung ano yung mga nilagay niya, pero it can't be that accurate. But at the same time, anong magagawa ko? Like, kailangan ba accurate lahat? Tas after nun, nagtuloy-tuloy na, like, grabe yung sugar spike. Like, nag-continuous na yung mga crave ko and such. After nun, kinain ko yung cheese bread ni mama kasi sabi niya rin, kainin ko na. So, kinain ko. Tapos yung cheesecake niya rin, te, yung malaki yung calories ka ako ng isang araw, kinain ko rin. Tapos maya-maya, kumain na rin ako ng lunch ko. Like, isa yun siguro sa naging problem ko nung mga bandang hapon na kasi maaga ako nakapag-lunch kasi nagtuloy-tuloy. Like, around 9:30 yun.
Nagtuloy-tuloy, te. Tapos, kinain ko na lahat. Kumain na ako ng lunch, ang aga-aga pa. Tapos, after nun, ayun, pagka-uwi ko sa school, teka, nakatatlong bowl ako ng palabok. Like, 3 bowl ng palabok, te. Like, tuloy-tuloy. Tapos, yung tirang adobo ka ako, sabi ko, hindi ako kakain ng tanghalian mamaya. Pero kinain ko. Tapos, tiniis ko, kinuha ko yung kanin nasa ref, ang lamig-lamig, tiniis ko, kumuha ako. Te, kinain ko talaga. Tapos, after nun, naka-4 akong slice yata nung watermelon na kulay yellow. Te, tuloy-tuloy. Tapos, nagyaya si mama sa SM kasi nga may kukunin siyang pera. Tapos, nag-chicken sandwich kami. Tapos, Coke, soda, di ba? Tapos, throughout the whole day, ilang oras akong walang tubig sa katawan. Tapos, after nun, nagpabili ako kay mama ng tinapay dun sa bakery. Like, may new discovery na naman ako, pero kalma lang tayo. Like, para siyang tsinelas yung kinakain ko na tinapay. Pero pizza siya. Like, so much better, so much softer, tsaka so much konti yung visible na sugar. 3, te. Tas malalaki yun. Like, pizza size siya na makapal. Tas kinain ko yun tuloy-tuloy habang naglalakad. Ha? Tapos pagka-uwi ko, di ba, stress nga ako kasi iniintindi ko pa rin yung quiz sa philosophy na hanggang 7 lang. Nakauwi na kami 6. Kaya after nun, nag-stress na. Tas maya-maya, di ba, nagpabili ako kay mama and bumili siya ng wheat bread na medyo nagpatampo sa akin for some reason. Kasi gusto niya yung white bread, gusto ko yung wheat bread. Kaya nagkatalunan kami ng guilt trip sa isa't isa. Tapos, so far, 5 or 4 slices of wheat bread ako. Diba? Ganun ako kawalang hiya. Super grabe yung carbohydrates na tinake ko today. Like, I'm having a flashback during immersion. Yung dami nung nakain ko. 'Di ba, confident pa ako nung isang araw or kahapon yata yun na kaya ko na ang confident ko kasi super visible yung kagandahan ng mukha ko. Pero again, ayoko na talagang nagre-reflect sa past kasi it already happened. Pero of course, I accept the fact pa rin naman na medyo naging pabaya rin naman ako kasi conscious ako sa ginawa ko, but still, I went for it. So, of course, ayoko nang maging sad and to think about it. Like, like, open mindset. Like, alam ko tomorrow bloated ako. Alam ko tomorrow I feel blah blah black sheep. Alam ko tomorrow bloated ako and such. Laki ng tiyan ko. Pero, I mean, that's how our body works. Kaya instead of blaming myself constantly, I know I have to repay for it instead. And that's what I'm doing. But at the same time, aware pa rin naman ako that it's not a good behavior. Dahil that's still a sign of overeating and gluttony. So, I really have to repay it back. So, ayun. Medyo happy pa rin ako because I appreciate na madami akong nakakain na ganun. And it's just that I don't have or I can't do it every time. Tignan mo, kukuha na pagkain niya si mama. Like, kita mo niya yung mukha ko, unti-unti na siya nag-show. Pero, again, I'm gonna repay and tandaan nyo tong araw na to. For now, babalik na ulit ako sa pagre-review kasi masasayang na naman yung oras and good luck sa exam bukas.